Hello guys, gandang araw po. Ngayon po July 15, 2021, ang 1:30 ng hapon ito, araw ng Huwebes. Tayo po luluwas ng Iloilo City, pero dito tayo dadaan sa may bayan ng Leganes, tuloy ng Coastal Road papuntang Iloilo City. Tara po, samahan nyo kami. Sa ngayon po, nandito pa lang tayo sa may Barangay Bagakay West, nasasakupan ng bayan ng Maasin. Malapit na po tayo sa boundary ng Barangay Bagakay West at Barangay Bagakay East. Nandito na po tayo sa may Barangay Bagakay East. Magkaiba po ang Bagakay East at Bagakay West. Ayan, makikita yung magandang barangay hall ng Barangay Bagakay East. Gasolinahan ng Baikal, Mandog Elementary School, transloading ng tubo na binibiyahe papuntang Pasig. Nasa may Barangay Mandog na po tayo. Itong Barangay Mandog, bali last barangay po ito ng bayan ng Maasin. Tapos ang susunod na barangay nasasakupan na ng bayan ng Cabatuan. Nasa may boundary na po tayo ng bayan ng Cabatuan at bayan ng Maasin. Nasa Barangay Bacan na po tayo, sakop ng munisipalidad ng Cabatuan. Nasa may area na po tayo ng bayan ng Santa Barbara, Barangay Lupa. Mga ilang meters na lang nasa may intersection na po tayo papuntang bayan ng Leganes. Nasa intersection na po tayo, kakaliwa na tayo rito. Pero pag diniretso mo yan, ang tagos niyan papuntang distrito ng Haro, Iloilo City. May bagong bukas pala ng gasolinahan dito. Mga ilang buwan pa lang siguro nagbukas yan kasi dati nung wala pang pandemic, pag dumadaan kami rito wala pa yan pag inahatid ko yun ko papuntang Philippine Science High School. Tuwing umaga talaga yun, Eastern Visayas Campus dyan sa may Bituon, Haro. Kaya kung makikita nyo po, puro palayan ang dinadaanan natin. Ganda, green na green guys. Kaya kung mahilig ka sa nature tripping, magugustuhan mo to dahil puro green ang makikita mo. Pero may unti-unti na rin nagtatayo ang mga establishment dito sa may tabi ng kalsada. Ayan nga, may hindi ko lang alam kung factory yan o warehouse lang ng mga goods. Unti-unti na rin kasi nagiging industrialisasyon tong area na to pero sana wag namang maubos, patayuan. Sayang naman kasi ang natural resources kung mawawala, lalo
malupad palayan to rito. At tayong mga Pilipino nabubuhay lang sa sa agrikultura. Kagaya ng palay, dahil lang palay ang number 1 na ano natin sa pagkain eh. Pag nawala pa yung mga yan, gutom tayo. Aasa na lang sa importasyon. Ang ganda guys, oh, kung makita mo, puro green talaga. Kaya kung maganda lang sana ang camera natin, makatsup natin lahat yan. Kaso hindi magandang klaseng cam ang hawak natin, kaya tiga-tiga na lang. Pero sana magiging okay naman ang kalabasan nito. Ayan, may bagong building na itinatayo. Unti-unti na rin kasi talagang umuunlad tong lugar, yung area na to eh. Nung araw makikita mo rito puro palayan lang. Ngayon unti-unti na rin talaga nagkakaroon ng mga establishment. Malapit na po yata tayo sa may boundary ng Santa Barbara at saka bayan ng Leganes. Hindi ko lang check, pero baka ito na yung Barangay Lapayon. Ang sinabi pong Barangay Lapayon eh, maraming lapay kung sa Tagalog. Yung lapay po na yan, isang klase ng ibon yan na mahaba ang paa, at nakikita mo lang yan sa mga palayan. Ang kulay ata niyan parang may pagkakuan na parang light brown ba yan ang lapay, na medyo may hawig din sa tagak, kasi ang tagak puti. At hindi siya masyadong kalakihan na kagaya ng sa tagak. Sa mga palayan mo lang yan makikita yung lapay. Kaya nga siguro tinawag to na Barangay Lapayon, dahil maraming ibon na lapay na makikita rito. Yan, nasa may Radial Road na po tayo, Iloilo Radial Road. Pagkakaliwa ka po dyan papuntang bayan ng Saraga hanggang Northern Iloilo, at pagkakana naman ang tumbok niya ay Iloilo City. Ang pinakadulo niya hanggang dun sa may Takaharo ba yan o sakop pa ng Barangay Lanit sa distrito ng Haro. May mga 1 kilometer na lang siguro tatakbuhin natin papuntang poblasyon ng ng Leganes. Ay malapit na po tayo sa poblasyon eh. My God! May madadaanan na po tayo madadaanan ng mga warehouse yata to ng mga goods. Unti-unti na rin umuunlad ang bayan ng Leganes. Marami na rin mga negosyo rito eh. Overtake po tayo sa truck para mas mabilis tayo makarating dun sa pupuntahan natin. Ay, may kasalubong. Balik tayo sa lane natin. Nasa may poblasyon na po tayo ng Leganes. Dito rin may magbubukas din ng gasolinahan. Nung nakaraang taon wala pa yan.
Malapit na po tayo sa intersection. Kakanan po tayo. Pagkakaliwa, ang tumbok niyan, province of Capiz, province of Aklan, saka Northern Iloilo. Pag diniretso naman ang tumbok ng munisipyo ng Leganes. Ayan po ang public plaza ng Leganes. Ayan, ganda. Ayan, malapit na po tayo sa pupuntahan natin. Mga ilang bloke na lang. Ilang meters na lang nasa destination na tayo. Pangatlong bahay na lang yata. Ay, ito na, nandito na po tayo sa destination. Tapos na kami sa transaksyon namin dito, guys, kaya lakad na po tayo. Dito tayo dadaan sa Coastal Road, sa may kalsada dyan sa likod ng munisipyo. Nagre-request kasi ang kasama ko noon na gusto niya rin makita yan dyan ang Coastal Road. Sa vlog po kasi ni yung Ilonggo vlogger na si Job TV ba yun? Job TV, pinakita na yung coastal mula doon sa may area yata yun ang Bitoon hanggang dito sa may nasasakupan ng bayan ng Leganes. Shout out po pala kay Job TV. Yung Job, halong lang din term. Always man ko nag-lantaw sa Dino Vlog. Isanway ako pag comment sa comment section, pero may ako nag-like. Halong good terminal. Dati kasi nung wala pang pandemic, pag inihahatid ko yung anak ko papuntang school nila dyan sa may Philippine Science High School, Eastern Visayas Campus, sa may Bitoon Haro, nagmumotor lang kami mula doon sa Maasin. Dito kami dumadaan sa Leganes kasi parang ito yung pinakamalapit minsan pagka matraffic doon sa may main road at Tagba, dito na kami dumadaan. Dito kahit medyo traffic din, pero sulit naman kasi guys, sa dami ng magagandang tanawin na makikita mo rito sa may coastal. Nakalampas na yata sa mga National High School ng Leganes. God damn it! Hindi ko napansin kanina. Barangay na ba ito? Barangay Ginubatan.
White Heaven Memorial Park. May branch din yan dun sa may bypass road sa Santa Barbara. Dito na po tayo sa may Coastal Road Fairmont Supermarket. Kakana na po tayo rito. Dito po na area maraming mga seafood restaurant dito. Wala Amanda. Diyos nga pala guys, kasi dumadami ang mga infected ng COVID-19 dito sa Western Visayas, lalo na sa Iloilo City at Iloilo Province. Kaya ano yata ang National IATF na ilagay sa sa ECQ ang City sa province of Iloilo. Bukas yata ang start eh. Kaya malamang ito na muna siguro ang last na motovlog natin. Malamang kasi nito hindi tayo makakapag-travel dahil stricto na naman. Dito kasi bumababa ang infected. Kahit nga doon sa bayan namin sa Maasin, medyo mataas-taas din ang infected. Pero sa level of patrol kagabi ni pinanood ko kagabi level of patrol ng news team ni Mayor Jerry Treñas ng Iloilo City, na parang gusto yata ng mga negosyante din na mag-apila, kasi mahirap nga naman, walang negosyo nung katayang negosyo pagka ECQ na eh. Ito nga lang yung ECQ may limit. Dito na po yung Metropolis, dyan po sa loob ang Philippine Science High School, Eastern Visayas Campus. Kaya malamang talaga 2 linggo hindi tayo makakalabas nito ECQ, pero sana wag naman matuloy. Dito na po tayo sa may area ng Bituon Haro.
na po mapakinggan ng ano ng National IETF ang apela ng mga negosyante rito sa Iloilo. Kasi pag ECQ malamang ang bukas lang yan yung mga essential lang, grocery, pagkain, gamot, mga butika. Ang mga restaurant yan, ano lang yan, take out na lang, walang dine-in. Tapos pagka lalakad ka niyan, kailangan pa ng travel pass. Kagaya nung nakaraang taon, ang travel pass may kuwan pa talaga, may ID picture mo pa para katibayan na ikaw talaga yung may hawak. Sana hindi lang ang natuloy. Napakahirap kasi ng ECQ. Yung ECQ nga lang mahirap na. Barangay Balabago na po tayo, distrito ng Haro. Ginagawa po kasi ang kwan dito, ang coastal road, naglalagay sila ng drainage, malaking drainage para hindi na magbaha. Liliko pala yung truck na nagkakarga ng container van, kaya pala nahinto. Kala ko traffic talaga. Nasa may Lapas District na po tayo, Barangay Naktakan.
na yung Iloilo Port. Dating dyan sa may kanto kakaliwa ka papuntang Iloilo Port, Lubo. Tapos ang kanan, kakanan ka papuntang Lapot District, punta dun sa may port ng mga fast trap na bumibiyahe ng kwan ng Bacolod, saka bumibiyahe ng Roro na bumibiyahe ng Guimaras Island. Aso. Yan minsan nakakatakot ang aso guys pag nagmumotor ka. Alanganin at mabangga mo yan. Templang ka talaga. Lalo na kung mabilis pang takbo mo. Aso lang ang natapat ng buhay mo. Kaya sa mga nagmumotor talaga, ingat lang talaga. Iba yung ingat ang gagawin. Sa may Ilapos District na po tayo. Sana itong mga stray dogs na to, kaliwa po tayo dito. Naku, alanganin. God damn it! Ano ito, merta siya na-meet up ng pasahero, hindi naman tinabi. Mga habit ni driver na iba talaga. Wala na minsan ang disiplina. Yan din minsan ang nagpapatraffic ng mga wala sa lugar na pamimikat ng pasahero ng mga jeepney driver. Sana magbago na yan sila. Kasi yung mga matitinong driver na dadamay sa kanila. Sa may Roro Port na po tayo papuntang Guimaras. Iloilo River na po. Ito yung mga Roro na vehicle na bibiyahe ng Guimaras. Na yung City Hall ng Iloilo guys. Yan building na yan, sentro ng camera, yan yung City Hall ng Iloilo City. At ito yung mga fast trap na bumibiyahe sa Iloilo Bacolod. Nandiyan ang port terminal pag diniretso na. Kakanan po tayo rito, punta dun sa may bridge, tatawid dun sa City Prato. Tapos district pa lang po ito rito. Ang pinaka-boundary ng City Prato sa Lapos District, yung Iloilo River na yan.
Dito na po tayo sa may pinakabagong bridge na itinayo rito sa Iloilo City. Ganda guys, no? Pakanan tayo rito sa may Mililuni, tapos liliko tayo dyan sa may Delgado, Lulo ba yan dyan, tapos tumbok ng Delgado Street. Town Hotel and Restaurant. Ayaw na kasi may salakwas na. Dito na po tayo sa may Delgado Street. Meron na mall. SM Delgado. Ang Delgado. Hindi na gumagana yung traffic light, manual na lang. Kaya hindi na gumagana yung traffic light. Diyan yan.
buhulan traffic dito. Dapat sinampa na lang itong mga tamaraw na to, saka yung kotse doon sa unahan, no? Kahit pa paano may daanan. Malapit na sana tayo sa destinasyon, eh. Diyan na lang sa kabilang kanto. Sana sinampa na lang to nila, oh. Nako. Nandito na po tayo, guys. Hanggang dito na lang po muna ang video natin. At shout out pala uli sa kay Sir Giovanni Baay ng Job TV. Sir, ingat po kayo lagi. Lagi po akong nanonood ng mga nyo, ng vlog nyo. Kahit hindi ako nagko-comment, pero nagla-like ako. At shout out din kay MacGyver Motovlog. Napanood ko yung kwan mo kanina, Paps, yung bagong video mo. Yung bagong video mo na galing ka ng kwan, Lumanga Sport. Tatanong ko sana kung magkano pagkabili mo ng GoPro mo, eh. Kasi bala ko rin bumili sana para gumanda-ganda naman ang magiging content ko. Minsan kasi may mga kuha ako na blurred, kasi nga cellphone lang talaga ang gamit ko sa sa pag-vlogging, eh. Maganda sana kung mga action cam, kaso hindi ko rin kaya ang GoPro na brand new, mahal, eh. Mga 32-33,000, hindi natin kaya yan, mabigat. Tinitingnan ko nga itong DJI Osmo kung maganda rin ang kwan yan, eh. Kung maganda rin sana ang kwan yan, ang resolution, o kaya tong SG 5000 Elite ba yan. Nakita ko rin kasi yan sa isang vlogger, pero iba kasi talaga ang quality ng GoPro, eh. Kaya sana kahit ba naman kwan lang, kahit sana second hand lang kung makakabili din ako, kasi pag brand new hindi natin kaya. Sige, Paps,
ingat ka na lang dyan sa ano, enjoy mo na lang yung bago mong yung bago mong action cam GoPro, at ingat ka lagi sa biyahe. At sa kaibigan ko sa Belax tsaka sa Samtok, si Utol Udat, shout out sa iyo. Ingat ka na lang dyan kung saang bansa ka man. Kaila Miss Real Talk, kaila Tokwa, Miss Eve, Hanabi, at sa iba ko pa mga kaibigan dyan sa Bay saka sa Sam, shout out sa inyo. Kay ano pala, kay Day Sweet Love Sham, kay DJ Crash, shout out sa inyo. Ingat kayo lagi dyan, ha. Sana lagi kayo manonood ng video ko kahit hindi maganda. At sa mga nakakapanood pala ng kwan ko, alam nyo guys, tuwan-tuwa talaga ako na itong kwan ko, yung content ko ng ano, ng Mega World Festive Walk. Tuwa talaga ako kasi yun lang ang video ko talaga na sa akin maganda na talaga ang achievement doon, dahil umabot na siya ng mga 219 views. Salamat po sa inyo. In just kuan lang yan, eh 2 weeks na ba, pero sa ano, first week niya pa lang, ilang days pa lang, madami talagang nanood. Kaya salamat po sa inyo, sa lahat ng mga nanood nun. Salamat po sa inyo. Sana po itong mga sumunod at susunod ko pang mga vlog, sana manoodin uli kayo. At sana yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe nyo naman po ako. My God! Para naman madagdagan ng mga subscribers ko. Salamat po sa inyo at ingat po kayong lahat. Sa mga kaibigan ko dyan sa Maasin, mga tricycle driver dyan, shout out na lang sa inyo. Alam nyo naman kung sino kayo, eh. Tsaka sa yun palang, sa pinakahuli kong ano, vlog, yung nagpapalit ng 2 gulong ni Rebo dun sa may vulcanizing shop sa may Barangay Naslo. Yung 2 personnel dun sa vulcanizing shop, shout out na lang sa inyo. At sana ingat kayo lagi. At sana lagi kayong manonood ng kwan ko, ng vlog natin. Sige guys, hanggang dito na lang po, at ingat kayong lagi. At sana dumami pa tayo na tumatangkilik nitong vlog natin. Sana madagdagan pa tayo. Sige po, salamat sa panonood at mag-ingat po tayong lahat.